Lamentation chapter 3 verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tingnan natin sa Tagalog. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Yung word na hindi nagmamaliw, hindi tumitigil, hindi natatapos, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay eternal. Okay? Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Kung maghahanap ka ng pag-ibig, huwag mo hanapin ang tunay o ang eternal na pag-ibig. Hindi mo mahahanap yan sa tao, mahahanap mo lamang ito sa Diyos. O matatagpuan mo lamang ang eternal na pag-ibig at sariwang pag-ibig, pagmamahal araw-araw, walang iba kundi sa Diyos. Amen o ba? Kaya ho tayo napakapalad dahil may Diyos tayo na araw-araw nagmamahal sa atin. Pagising mo pa lang sa umaga, ramdam mo mahal ka ng Diyos. Okay? Mahal ka ng Diyos. Kasi bakit po? Pag gumising ka sa umaga at nagising ka pa, it means nagsisimula ng iparamdam sa iyo ng Diyos yung pure na pagmamahal. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait siya. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, pag sinabing agape, hindi po ito, wala ho itong ano tawag doon? Kondisyon. Amen no? Nag-pray ka man o hindi nung gabi, pag nagising ka, walang kondisyon. Kasi mahal ka niya. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil mahal ka ng Panginoon. Okay, the title of this message, the steadfast love of the Lord. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Yan ho ang pamagat ng mensahe natin. The steadfast love of the Lord. Okay. So bago natin umpisahan yan, tingnan muna natin yung senaryo kung paano ni Jeremiah nasulat ang libro na ito. Kasi mas mainam, masapul natin muna yung kaganapan o pangyayari. Binasa ko ho yung buong aklat ng Lamentation. Sabi ko sa inyo, ang alam ko 5 chapter yan. Pag binasa mo nyo yan, mula chapter 1, 2, and 3, pag binasa mo siya, ang tanong mo agad, Lord, bakit mo sinama ang sulat na to? Parang napakalungkot. Parang wala namang kapag-apag-asa sa salita o sa libro ng Lamentation, pero bakit mo to sinama? Etong pag-aaralan natin, nasa gitna siya ng isang napakapangit ho na mga kasaysayan. Isipin nyo, nasa 3. Kung halimbawa ho, 5 chapter 2, yung ating message ngayong araw, nasa chapter 3. So, ibig sabihin, nasa pusod o nasa gitna ng mensahe natin ay yung napakagandang mensahe, the steadfast love of the Lord. Jeremiah speak these words at a time when he and the people of Judah feel forsaken by the Lord or by God. May mga time sa buhay natin na dumarating tayo sa pagkakataon na parang, Lord, lalo kung nandun ka sa gitna ng pagsubok, parang naaalala mo, Lord, parang walang Diyos. Pag nandun ka sa sakit at karamdaman na hindi ka gumagaling, parang ang tanong mo na agad, parang walang Diyos. Ganun ho ang naranasan ni Jeremiah, parang walang Diyos. Nandun ka sa pagsubok, nandun ka sa pighati, tandaan nyo, ang mundo natin ho ay punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng sumpa, punong-puno ng kasamaan, pero sa gitna ba ng mga pangit na bagay na ito, mayroon ba Diyos? Kasi ang tanong ng mga taong walang Diyos, kung may Diyos, bakit may masama? Kung may Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo ho, ang kausap ko ngayon sa araw na ito, bilang mga Kristiyano, kung may Diyos at anak niya tayo, bakit inaalaw ng Diyos na subukin pa tayo? Diba? Minsan tanong natin yan, Lord, pwede po ba Panginoon, anak mo naman ako, pag nag-pray po ako, on the spot, bigay mo na agad sa akin. Pero minsan hindi ganoon ang realidad ng buhay. Minsan nagkukonsume ng 1 linggo, minsan 2 buwan, minsan 1 taon, hindi pa rin tinutugon ng Panginoon, 4, 5 taon, hindi pa rin tinutugon ng Panginoon. Ang tanong, may Diyos pa kaya? Yun ho ang senaryo dito. Take note, Jeremiah 29:11, 70 years. Bago ho nangyari yung kaganapan ng pag-rescue ng Diyos dito sa senaryo na ito. Okay? Ang mga tao, nung sinusulat ni Jeremiah, nung sinasalita ni Jeremiah ang Lamentation, ang mga tao at that time, nakakaramdam sila na sila'y tinalikuran, na sila'y iniwan na ng Diyos. Mga kapatid, kung nandun ka sa senaryo na nararamdaman mo parang iniwan ka na ng Diyos, good news, parang lang. Pag sinabing parang, ano ibig sabihin? Hindi totoo. Si Jeremiah, nakaramdam din siya, ang mga taga-Juda, mga Israel, nakaramdam din sila, pero hindi nila napatunayan na hindi nila kasama ang Diyos, hindi nila napatunayan na pinabayaan na sila ng Diyos, hindi nila napatunayan yan, kaya ho may verse na mensahe sa atin ng Panginoon ngayong araw na to. Jerusalem is in ruins and Jeremiah himself is suffering from a physical affliction. So, andito na ho ang senaryo na ito. Dito ho sa kasaysayan ng aklat na ito,
Ang mga taga-Juda, tandaan nyo ho, may habilin ng Panginoon kay Solomon. Babasahin natin mamaya, pag-aaralan natin mamaya. Sabi ng Panginoon kay Solomon, wag na wag mo tong gagawin. Wag na wag nyo tong gagawin dahil pag ginawa nyo to, mangyayari yung lamentation. Bakit nangyari ang lamentation? Kasi may ginawa sila Solomon na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Okay? So dito ho ay kasalukuyan ang Juda o Jerusalem ay nabihag sila ni Nabucodonosor ng Babylonia. Okay, mamaya ho, utay-utay natin yan. He compares his situation to that of a hopeless prisoner. So, sabi ni Jeremiah, Panginoon, napakasama na nangyari sa amin. Yung angkan ng Juda, yung Jerusalem, Panginoon, nabihag kami ng Babylonia. At ako, Panginoon, ay katulad ng isang kulong. Tingnan nyo ang sabi niya sa Tagalog. Panagoy chapter 3 verse 7 to 9, ginapos niya ako para hindi makatakas. Okay, nasa kulungan. Pinalibutan ako ng pader na matataas. So nilalarawan ngayon ni Jeremiah dito ang kanyang nararanasan nung siya'y nandun sa sakit at karamdaman. Nung ang mga taga-Juda ay nandun sa bihag, kasama siya, nakaramdam si Jeremiah sa harapan ng Panginoon, Lord, para mo akong kinulong, para mo akong ginapos. Nananambitan man ako at humihingi ng tulong, hindi niya tininig ang aking dalangin. May mga time sa buhay natin, ulitin ko lang ha, may mga time sa buhay natin na kapag nagpipray tayo at hindi sumasagot ang Diyos, ang conclusion natin sa Diyos, hindi nakikinig ang Diyos. Si Jeremiah ganun din. Pero totoo ho ba yan? Hindi ho ba talaga nakikinig ang Diyos? Pastor, nagpipray tayo pero parang walang Diyos na tumutugon. Hindi kaya talaga tumutugon ng Diyos? Si Jeremiah ho, pinag-aaralan natin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. Si Jeremiah ay nakaranas din po ng katulad ng nararanasan natin na hindi on the spot tinugon ng Diyos ang panalangin. Pero anong good thing kay Jeremiah? Tinapos niya ho ang lamentation at naglagay siya ng magagandang mga detalye na nagsasabi ho ng detalyado ho na ang Diyos hindi nakalimot sa kanyang pangako sa kanyang bayan. Okay. Ano ang pangalawang nakapaloob dito? Okay, una, sabi dito ho, sinulat ni Jeremiah o sinalita ni Jeremiah ang aklat na ito nung panahon ho na wasak ang Jerusalem at nung panahon na siya ho ay mayroong sakit at karamdaman, matindi ang sakit niya sa kanyang pisikal na katawan. Pangalawa, but as he looks back on the experience of his past, may good thing na tinuturo ang Panginoon na pwede mo palang balikan at alalahanin yung nakaraan. Pero hindi ho lahat dapat. He suddenly remembered the steadfast, unceasing love of the Lord. This renewed revelation of God's faithfulness changes everything for the prophet. Ito ang kagandahan. Nung sinusulat ni Jeremiah yung lamentation, pagdating niya sa chapter 3, naalala niya ang hindi mauubos, ang hindi natatapos, ang hindi naglulubay na pag-ibig ng Diyos, at dahil sa pagsulat niya na yon, naalala niya at nagkaroon siya ng panibagong lakas, kaya nagpatuloy si Jeremiah. Sabi niya dito, okay, narinig niya o nagkaroon ng bagong revelation sa kanya yung katapatan ng Diyos at nagbago yun ang kanyang pananaw kasi bagsak na siya. Now he places his hope in the goodness and salvation of his God. Tingnan natin dito sa chapter 3. So, sabi niya, pawang kapaitan at kalungkutan ang pinalasap niya sa akin. Okay, lamentation. Pag sinabi yung lamentation, yan ay panaghoy ng isang tao nandun sa gitna ng pagdurusa. Inginudngud niya sa lupa ang aking mukha at idinikdik sa bato ang aking bibig. Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, kasi may sakit siya, maging kapayapaan at kaligayahan man, kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Propeta ho ang pinag-aaralan natin. At sikat na propeta si Jeremiah, siya ho ay major prophet. Pag binasa niyo ang Bible, siya yung isa sa major prophet, pero dumating sa time na nawalan din siya ng pag-asa sa Diyos dahil dumating siya sa part na hindi siya tinutugon ng Diyos. Amen? So, hindi ka nag-iisa. Kung may mga time na nagtatanong ka, Panginoon, hindi mo pa rin ako tinutugon. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Mayroong mga propeta, hindi pastor, hindi ho membro, hindi ho basta-basta Kristiyano, siya ho ay propeta. Pag sinabing propeta, literal na napapakinggan ng tinig ng Diyos, nakakausap mismo nito ang Diyos. Pero siya mismo, naranasan niyang hindi tugunin ng Diyos. Magtatampo ba ho tayo sa Diyos pag gano'n na maranasan natin? Sasama ba ang loob natin kung kagaya tayo ni Jeremiah? Pero tingnan nyo ang sabi sa 20.
Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati pag naaalala niya ho ang sinapit ng Juda, ng Jerusalem at sinapit niya, lagi siya ho nawawalan ng lakas. Sa 21, ito na, paganda ng paganda na. Gayon may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko kung, yun na yung kasunod na verse. Yung binasa natin kanina sa chapter 22, 23, sabi niya, kung naaalala ko na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, doon pa lang lumalakas ang kanyang pananampalataya. Kaya ang advice sa atin, itong mensahe na ito ay nagpapaalala na sa mga panahon na pabagsak ang pananampalataya natin, pahina na pahina ang ating espiritual na pamumuhay, kapatid, alalahanin mo yung specific na salita na binitiwan at binigay sa iyo ng Diyos. So pag binasa natin ang kabuuan ho ng chapter 3, ang pinaka-message ho ng Panagoy chapter 3, dahil ho yan ay, ang verse po niyan ay 50 plus, ang message ho niyan ay 3. Patungkol yan sa parusa. Talaga ho pag tinignan nyo ho ang Panagoy, kung ikaw ho ay Israel o Israelita, habang binabasa mo yung Panagoy, iiyak ka. Kasi bakit po? Dinudurog ng taga-Babylonia yung templo ni Yahweh. Tayo ho, sanay na kayo sa simbahan na to. Pag dumating ba sa panahon na ito ay durugin, hindi ka ba mahapis? Wala ho sa ganda. Parang kahit itapat mo to sa pinakaharap ng templo ni Solomon, ni Yahweh at that time, wala pa to sa kalingkingan yung ganda nito. Pero dinudurog ng mga Babylonian at kitang-kita ng mga taga-Israel kung paano durugin yung templo na sinabi ng Panginoon, iingatan niya, sasamahan niya. Kapag doon ka nag-pray, tutugunin niya, winasak. Kaya ho ang Panagoy, sobrang pagluha, hindi lang mo ng mga propeta ni Jeremiah, kundi ng mga Israelita. So sa parusa, yun nga, ini-explain dito ho yung pagkawasak, pagkabihag ng mga Israelita, pagsisisi. Dahil sa pagsisisi, tumugon ng Diyos at gumamit siya ng taga-Persya. Persian, si Cyrus, at siya yung tutulong sa mga Israelita para mag-rebuild ng temple. Amen? So ganun ang senaryo, kaya nagkaroon sila ng pag-asa. Sabi dito sa Chronicle chapter 7 verse 11 to 22, muling kinausap ng Diyos si Solomon. So sa unang panaginip, alam na natin diyan na binigyan ng Panginoon si Solomon ng request niya, which is wisdom. Natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Dalawa natapos ni Solomon. Ang ganda ng palasyo ni Solomon, pero sabi ni Solomon, dapat mas maganda ang palasyo o yung templo ng Diyos. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Sabi dito, isara ko man ang langit at hindi umulan. Utusan ko man ang mga balang upang sa lantay ng lupain ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayan na ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila. Yan ang pangako ng Diyos. Diba ang ganda? Pangako ng Panginoon, kapag may problema ka, dumating ka sa panahon na tumalikod ka sa Diyos, kung babalik ka sa templo ng Diyos, babalik ka sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia, pakikinggan ka niya. Okay, tuloy natin. Sabi dito, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli ko silang pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iaalay nila rito sa templo. Babantayan ko sila, pinili ko at iuukol sa templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito. Grabe. Binubuhos ng Panginoon, di ba, dinedicate ang templo at nangako ang Panginoon doon sa templo na yon. Iingatan niya at lahat ng gagawin ng mga mananampalataya doon, iaalaw niya, i-honor niya. Kung mananatili kang tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat, kung mga utos at susundi at tuntunin, sabi dito, patatatagin ko ang iyong paghahari tulad ng pangako ko sa iyong amang si David, hindi siya mawawala ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Kung, ito ang problema, yung salitang kung ay optional. Tama, optional, meron kang choice, may free will tayo eh. Ito na ho, dito ko na sa inyo, babasahin yung nangyari ho sa Lamentation. Sa 19, ito na ho sabi, ngunit kapag tinalikuran ninyo at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, ano mangyayari? Palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Yun ang nangyari sa Lamentation.
Pinalaya sila ng Panginoon doon sa lugar nila mismo, sa Israel. Kasi bakit po? Nagkaroon sila ng ibang Diyos. Tinalikuran nila ang si Yahweh sa pamagitan ng pagsamba nila sa ibang Diyos. Nakakatakot, mayroong ibang Diyos. Amen? Palalayasin ko kayo sa lupain ito na binigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito. Yung templo na pinangakuan ng Diyos, iiwanan niya. Nangyari po ba sa Lamentation? Nangyari kasi dinurog siya ng Babylonia. Hindi lang basta dinurog, sinunog, at kung makikita nyo ngayon sa kasalukuyan sa Israel, ang templo ng Diyos, ang natira na lang, pader. At kitang-kita ang pagkawasak at pagkasunog nito. Inayos po yan, nung panahon ni King Cyrus, inayos po yan, pero ang mga Israel sa panahon na sila tutugunin ng Diyos, sa panahon ng mga Israel pagpapalain ng Diyos, doon naman sila makakalimot sa Diyos, magyayabang at tatalikod. Anong gagawin ng Panginoon? Ipapasakop na naman sila sa iba na namang mga tao. Kapatid, wag natin sanang maranasan. The moment na tayo inangat ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, manatili tayo sa ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Manatili tayo nagpapakababa. Sa 22, templong ito na nilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan nito at lalapastanganin ng mga bansa. Ang tinutukoy dito, yung mga bansa na yon, una nga ho yung Babylonia. At ang mapapadaan sa tapat ng templong ito na ay dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupain ito at sa templong ito na minahal ng Diyos? Alam niyo ho, kung hindi nawasak ang templo sa Israel, hindi winasak ng Babylonia, hanggang ngayon ho, yung pa rin ang mananatiling pinakamagandang templo ng Diyos at doon pa rin dapat sasamba lahat ng mananampalataya. Ito naman ang isasagot sa kanila sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumalik sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran, kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. So yun ho ang context ng ating binabasa. Yan ho ay may part doon sa ating binabasang Lamentation. Punta tayo ho sa mensahe ng Panginoon dito sa Panagoy. May tatlong mensahe ang Panginoon na gusto kong ipakita sa inyo bago ho ako magtapos. Una, ang mensahe ng Panagoy ay pag-aalaala. Diba, naalala nyo, sabi kanina ni Jeremiah, nung panahon bagsak na siya, nung panahon na nalimutan niya na ang lahat ng kasiyahan, ang lahat ng kalusugan na wala na sa kanyang kaisipan, okay, ang mensahe ng Panagoy ay pagpapaalaala. Pangalawa ho, puro po yan P. Pangalawa, pagpapanibago. At last, eto ho yan, pag-asa. Ano pinapaalala dyan? Pagpapaalaala sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Paalala ito na sa kabila ng matinding pagsubok at paghihirap, pananatili pa rin ang katapatan at pag-ibig ng Diyos. Kahit pa ho, ganun kasama ang mga taga-Israel, hindi nawala ang pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Sa Hebrew word po, yung salitang steadfast love of the Lord, ang Hebrew po nun ay kised. Sino dito nakarinig na ng salitang kised? Sa ibang basa ho ng salitang kised ay hesed. Ang ibig sabihin ho ng salitang kised na Hebrew word ay loyal love. Ang pag-ibig ng Diyos ay loyal. Tapat ang pag-ibig ng Diyos kahit pa hindi tapat ang kanyang mahal. Tandaan nyo ho, pag binasa nyo ang Bible, lagi ho mayroong ang Israel ay mahal ng Diyos. Ang Israel ay tumalikod sa Diyos pero hindi nabago yung pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ni Jeremiah sa mensahe na ito, kailangan alalahanin natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Pangalawa ho, pagpapanibago. Pagpapanibago ng lakas, kaisipan at pananampalataya dahil sa mga totoong pangako ng ginawa ng Panginoon noon pa mang unang mga panahon hanggang sa kasalukuyan. So nung naalala ni Jeremiah, ay grabe pala ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Panginoon. Nung naalala ni Jeremiah, nag-cause ito ng dalawang bagay. At una, nagkaroon siya ng pagpapanibago. Kasi nakapix na si Jeremiah. Ang isip na ni Jeremiah, dito na ako mamamatay. Ang isip ni Jeremiah, sa totoo lang mo, hindi na siya gagaling. Pero nung naalala niya, muli niyang ginunita ang pag-ibig ng Diyos, kakaiba nangyari sa kanya. Muli siyang lumakas, physically. Muli siyang lumakas mentally. At muli lumakas ang kanyang spiritual na kalalagayan. Kaya ho, ano nangyari? Sabi ni Jeremiah, dahil yan sa pag-ibig, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na nananatili sa akin. Sa buhay natin, balikan ko lang, kung dumarating ka sa point na talagang bagsak ka na, kailangan malaman mo na ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw.
hindi kumukupas, at hindi ho natatapos. Okay, lastly, pag-asa. Sa kabila ng hirap, sakit at pagdurusa, sa Diyos lamang maaninag ang tunay na pag-asa, gawa ng kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig. Amen po. Yan ho ang mensahe natin pinag-aaralan. Sabi ni Jeremiah, Lord, naalala ko, Panginoon, yung pagmamahal mo. Eto na, Panginoon, dahil naalala ko, lumakas ako kasi nagbago yung isip ko, at dahil sa nagbago ang kanyang isip, nagkaroon siya ng pag-asa. Kapatid, kung wala ka na, bagsak na yung pag-asa mo, bagsak na yung kaisipan mo, yung mindset mo naglaho na. Kasi bakit po? Parang nilawan ka ng pagsubok, kapatid. Hindi nagbago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pastor, kahit ba minsan nagkukulang ako, hindi ho yung basihan. Yes, kailan ka ba naging perfecto sa harapan ng Panginoon? Wala dito, kahit ho ako. Wala ho dito sa atin ang pwede magsabi, Lord, lagi ko nagagawa, lahat ng pinagagawa mo, walang ganun tao. Kaya ho, ang Diyos, babalik ka lang lagi sa kategoryang Diyos lang ang hindi nagmamaliw ang pagmamahal, hindi ho tayo. Amen. Tandaan. Okay, tandaan. May mga panahon man sa buhay natin na tila na parang wala nang katapusan ng pagsubok. Mayroon bang ganon? Sunod-sunod na pagsubok, parang walang humpay. Ano? Walang humpay ang pagsubok, paghihirap at pait ang ating mga nararanasan. Lagi nating tatandaan ang tapat, dakila at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos na magpupos sa atin ng lakas at tagumpay. Kaya ka magpapatuloy sa buhay. Amen po. Parang nakalimutan mo na sa tindi ng dami mong pagsubok, sa tindi ng daming problemang dumating sa iyo, parang nakalimutan mo na may Diyos. Kapatid, kahit dumami ang problema, kahit napakarami ng pagsubok, pero hindi mo nakakalimutan may Diyos, matatalo mo ang pagsubok at problema. Kasi magtatagumpay ka dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Kalimutan mo na lahat, wag lang yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, dahil yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, magkukos siya ng lakas para magtagumpay ka. Hamon. Kung may nais man tayong balikan at alalahanin sa nakaraan, yun kanina yung sinabi ko sa inyo. Kung may mga time man na gusto mong balikan ng nakaraan, wag na yung mga moment yung kung may asawa ka, wag na yun. Baka may mahagilap ka doon mga pangit. Tama? Kung mayroon ka mang iisipin yung dating mong buhay, wag na, baka mahagilap mo yung dating ikaw na masama, na dating ikaw na nambubugbog, na dating ikaw na napakasama magsalita, wag na. Pero ang sabi dito, alalahanin natin sa nakaraan, alalahanin natin lagi ang hindi nagmamahali na pag-ibig ng Diyos. Kung may aalalahanin ka naman sa nakaraan, wala nang iba, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Diba may mga panahon sa buhay natin, eto na, ramdam mo yung challenge, ramdam mo yung pagsubok, pero pag naalala mo yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo, parang bigla kang lumalakas at nasasabi mo, ay kaya ko to. Amen ho? Kasi bakit po? Diyos pa rin ang ating pundasyon. Hindi yun matatapos. Hindi ho dapat yun nag-iiba. Then sabi dito, finally, upang tayo lumakas at patuloy na magkaroon ng tiyak na pag-asa na ang Diyos ay hindi nangiiwan at hindi nagpapabaya sa atin habang buhay. Amen ho? Kung ang pag-ibig ng Diyos ay eternal, kung ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, makakasiguro tayo na sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga pagsubok at mga problema natin sa buhay, nangako ang Diyos, the moment na hindi mo nakalimutan ang pag-ibig ng Diyos, katulad ni Jeremiah, ang tagal nila naging bihag, ang tagal na nagkasakit ni Jeremiah, pero hindi niya nakalimutan na may Diyos na nagmamahal sa kanya. Ito ho ang naging sanhi para sila ho'y makarecover, makabalik sa Israel, matayo ang templo, matayo ang muog ng Jerusalem, at doon ho nalaman ni Jeremiah, the moment na nagtiis ka, the moment na naalala mo na may Diyos na nagmamahal sa iyo, maaayos ang lahat. Amen po ba? Yan ho ang mensahe ng Panginoon na nagsasabi ho, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw kailanman. Purihin ng Panginoon sa kanyang mensahe.